Good day mga tropa, another day, another tattoo session na naman tayo. And for today's video, ang project natin ay isang half sleeve na mixed tribal. At ang kliyente natin ay isang seafarer na galing pang San Dionisio, Iloilo. Bali si sir ay may mga gustong symbols na ipalagay, so ang ginawa natin ay tayo na lang yung nang-arrange ng mga gusto niyang ipalagay. Bali ang gusto nga ng kliyente natin na maging outcome ay may mga Visayan tribal at may mga armband. And speaking of armbands, isa po ito sa mga mahirap gawin pag usapang tattoo. Hindi siya kasi katulad ng ibang design na kailangan mo lang kuning yung sentro at idikit ito. Ang armband kasi ay paikot sa ating mga braso. At ang ating mga braso ay hindi siya straight lang na pag nadikit mo na yung mga design mo ay okay na kaagad. Pag ganito kasi kailangan mo talagang aralin yung mga technique kung paano siya idikit para maging straight yung mga lines na gagawin mo. Kung manonotice nyo sa video, ang design na dinidikit natin ay naka-curve dahil nga ang ating mga braso ay naka-cone shape siya. Kahit ako nga mga tropa ay nahihirapan din sa pag-explain kung paano gawin ito. Pero kung gusto nyo nga matuto sa pagdikit ng mga ganitong piyesa, ay pwede nyo po akong i-message. Dito nga sa pagdidikit ng design namin ni sir ay umabot kami ng 2 oras sa pagdidikit pa lang ng design yan. Ang gusto ko kasing mangyari na kapag tiningnan yung design ni sir ay straight yung pagkakaikot ng line. Kailangan din kasi nating i-consider na ang tattoo ay lifetime na sa balat. Kaya pag hindi na-satisfy yung mga mata ko sa pagdidikit pa lang ng stencil, ay inuulit ko ito. Mas maganda rin nga pag nadikit natin ng maayos yung stencil dahil nakikita na natin ang possible na magiging outcome nito. At ang masaklap nga sa paggawa ng mga ganitong piyesa ay kahit nagawa mo na ito ng maayos, kahit straight pa yung pagkakagawa mo, pag pinicturan mo ito, ay may mga part na akala ng nanonood ay hindi siya straight. Especially pag ang braso ng ating mga kliyente ay masculine. May mga part kasi na lumulubog yung balat, kaya pag tiningnan mo ito ay parang hindi siya straight. Pero ang importante sa lahat ay ma-explain natin ng maayos sa ating mga kliyente para mas maintindihan nila. Mas maganda rin nga na ipa-double check natin sa ating mga kliyente ang pagkakalagay bago ito umpisahang gawin. Sa paggagawa nga ng tribal na design, mas maganda rin na alam natin kung ano yung mga meaning ng nilalagay natin para pag tinanong tayo ng kliyente ay may maisasagot tayo. At syempre, kapag nakita ito ng mga mas nakakaintindi pagdating sa tribal, ay hindi rin tayo napapahiya. Pagdating kasi sa tribal na design, may mga symbols na hindi pwedeng pagsama-samahin dahil nag-iiba na yung meaning nito. At minsan, hindi na rin tumutugma sa ating mga kliyente. Aralin din natin yung mga symbols na pwedeng ilagay sa mga part na gusto palagyan ng ating mga kliyente. Hindi ko po sinasabi na eksperto ako pagdating sa tribal na design, pero mas maganda na rin na may nalalaman tayo kahit konti lang para at least pag may nagpapagawa sa atin ng mga ganitong piyesa ay kahit papano may mga nalalaman din tayo. Sabi nga nila ay lamang ang may alam. Sa mga oras na to ay patapos na nga kami ni sir at ramdam ko na rin na nasasaktan na siya
gawa nga ng siko na yung ginagawa namin sa mga oras na to. Inaaliw ko na nga lang si sir para makalimutan niya yung sakit na nararamdaman niya. Pero nangingibabaw talaga yung sakit sa part na to. At matapos nga ang mahabang oras ay natapos na rin kami ni sir. At ito na yung naging resulta ng aming session. Sa may mga katanungan po ay maaari nyo akong i-message sa aking Facebook account na Rayjan Sarino o di kaya sa aking Facebook page na Inks and Clouds Tattoo Studio. Yun lamang po, hanggang sa susunod. Paalam!